So, ito yung proof ng withdrawal ko. Ayan, 3,812 pesos. Ibig sabihin, walang fee yung aking cash out. So, legit yan As you can see, binuksan ko pa talaga yung bank account ko para mapakita ko sa inyo. What if sabihin ko sa inyo simula noong May 15, tuloy-tuloy ko lang hinahayaan na mag-trade yung tinetest natin na strategy dito sa channel. And as of today, umabot na sa $728 yung balance ng trading account ko. Pero ito yung interesting part. Instead na dagdagan ko yung capital ko, mag-withdraw na ako ng profit dito. And after ng withdrawal, mag-stay lang sa $700 yung account balance ko. Bakit? Kasi may specific reason kung bakit gusto kong i-maintain yung ganitong balance sa account ko. And later, ipapakita ko sa inyo kung bakit importante yung extra buffer na to. Especially kapag nagkaroon ng losing trades. Pero hindi lang account update yung pag-uusapan natin today. For the first time, ipapakita ko sa inyo yung monthly performance report for June na sinend ng AI Finex sa mga users. So the question is, kumikita ba talaga yung strategy? Consistent ba yung performance? And after 2 months of testing, itutuloy ko pa ba? So, yan yung mga pag-uusapan natin ngayon. So, if you're interested to AI trading, automated strategies, and actual account updates, make sure to watch this video until the end. So, para sa mga first time mapanood itong video ko, quick recap muna tayo. So, this is my account dito sa AI Finex. And nag-start ako dito sa Guardian Strategy noong May 15, 2026. And since then, minomonitor natin dito sa channel yung actual performance ng account. Etong Guardian Strategy is nakadesign siya para mag-execute ng maximum 1 trade per day. Yes, isang beses lang siyang nagte-trade sa isang araw. At alam nyo kung ano yung nagustuhan ko dito. Since gumagamit ako ng automated strategy dito sa AI Finex, syempre, kailangan ko ng next points. So, eto yon para magamit ko yung Guardian Strategy. And since 1 trade per day lang ang ginagawa nitong Guardian, ang laki na natitipid ko dito sa next points. Actually, simula na nag-start ako, hindi pa ako bumili ulit ng next points. So as you can see, meron pa akong natitira dito na 96.23 next points. Hindi ibig sabihin na dahil automated yung strategy, required siyang mag-open ng trade every single day. So pakita ko sa inyo yung mga trade nitong strategy. I-open natin yung aking MT5 account. Ayan, so this is my MT5. And dito nakikita ko talaga yung bawat execute ng trade nitong strategy na ginagamit ko. So kapag hindi pasok yung current market condition sa criteria ng strategy, possible na walang trade for that day. So yes, na-experience ko yon na minsan walang tinitrade yung strategy. In fact, completely normal na magkaroon ng 1 or even 2 days na walang open position. Actually, meron nag-comment doon sa last video ko and nag-try din siya ng Guardian Strategy sa AI Finex. So, tinatanong niya bakit wala pang trade yung kanyang strategy. So, ito yung answer doon sa tanong mo kung mapapanood mo tong video ko ngayon. Ako personally, mas gusto ko yung ganitong approach. Kasi para sa akin, hindi naman paramihan ng trades ang goal. Mas importante na sinusunod yung criteria at hindi basta nag-open ng position just for the sake of trading. Bukod dito sa MT5, pwede ko rin ma-monitor yung account ko sa Exness. So, na-open ko yung account ko dito sa phone. Yun na lang yung ipapakita ko sa inyo. Ayan, ito yung account ko dito sa Exness. And as you can see, currently yung balance ng Exness account ko is $728.69. And remember, this strategy was activated noong May 15. At alam nyo ba, nag-start ako dito ng $600 lang. So, dito natin makikita yung growth ng account ko at yung total profit na na-accumulate since I started using this strategy. Ang gusto kong mapansin nyo dito is hindi naman nagdoble or nagtriple yung account ko overnight. I'm not expecting na everyday malaki yung profit. At hindi rin ako nag-e-expect na within 1 month, biglang magiging $1,000 yung account ko. Ang gusto kong makita is whether this strategy can produce results consistently over a longer period of time. So, yan naman yung lagi kong sinasabi sa inyo. Kaya gusto ko rin talagang i-share sa inyo itong AI trading journey ko. And so far, patuloy ko siyang minomonitor.
indicator. So from May 15 until today, ito na yung profit na nag-generate ng account ko. So nakakapag-generate na ako ng $128.69. Dito makikita din yung bawat trade ng strategy. Ayan, dito tayo sa pinaka first trade, May 15, 2026. So kumita ng $4.83 yung first trade. Ayan, as you can see, May 15 yung date dito. So yung next trade is May 18 na. Dahil nga close yung market ng Saturday and Sunday, kaya May 18 yung next trade. And dito, ang laki talaga ng kinita, which is $35.02. Ayan, yung next trade niya is May 20. Ibig sabihin, hindi siya nag-trade ng May 19. Nag-generate ulit ng $8.34. So, sunod-sunod yan na profit. And then, pagdating noong June 8, 2026, ayan, nagkaroon ng loss na $64.06. So, yun yung sinasabi ko na hindi araw-araw winning trades yung mag-generate ng strategy. Kahit naman nagma-manual trading tayo, hindi araw-araw panalo. So, after naman no, nakabawi din kaagad yung account ko. Ayan, simula nung June 9 until now, puro winning trades yung trade nung strategy. So, etong pinapakita ko sa inyo is, yan talaga yung actual account ko. Wala akong tinatago sa inyo. Very transparent ako sa inyo. Kaya pinapakita ko din talaga kung merong losing trades. So, yan yung naging growth ng account ko. As promised, etong video update ko ngayon is mag-withdraw na ako. And after this withdrawal, mag-iwan ako ng account balance na $700. So, by keeping around $700 dito sa account, meron akong approximately $100 safety buffer above the required minimum balance. Importante na meron akong buffer kasi walang trading strategy na puro winning trades. Losing trades can happen. Nakita nyo naman, nagkaroon ako ng losing trade dito na $64. O diba? Medyo malaki-laki yon. So kung hindi ako mag-iiwan ng at least $100 na buffer, pwedeng mag-stop yung operation ng strategy. So instead na i-withdraw ko lahat ng profit ko, I prefer to keep an extra buffer dito sa account ko. So today is July 16 and na-mention ko before na i-withdraw ko yung profit ko na $28. And I just found out na hindi pala siya pwedeng ma-withdraw through online bank dahil yung minimum amount to withdraw is $50. So I have no choice kung hindi maghintay na lumaki pa yung profit ko. And today, eto na yung account ko from $728 naging $762.41 na. So makikita nyo dito yung aking mga close profit. Ayan, actually naghintay lang naman ako ng ilang days para umabot ng $750+ yung account balance ko. So makikita nyo dito yung mga close profit ko. Actually, noong July 14, ang laki ng naging profit ko dito, which is $15.33. So, ang hinihintay ko lang talaga is maging $750 yung account balance ko. Pero as of now, naging $762.41 na yung balance ko. So, kasama na dito yung capital ko plus profit. Ibig sabihin, yung nagiging profit ko na dito sa Guardian Strategy is $162.41. So now, pwede na ako mag-withdraw using my online bank. Tap natin itong withdraw. Ayan, actually marami naman dito ang payment method. Pwede nga ako mag-withdraw dito ng GCash and Maya. Kaso sa GCash kasi is hindi match yung aking surname dahil maiden name pa yung ginagamit ko sa GCash. So kapag ka GCash yung ginamit, maliit lang naman yung minimum amount. Ayan, pwede na ako makapag-withdraw ng $20. And then sa Maya naman, ayan, pwede ako mag-withdraw dito minimum $40. So since ang ginagamit ko talagang payment method is GoTime Bank, so doon na lang din ako mag-withdraw. Ayan, mag-withdraw tayo dito ng $62. So ang goal ko is magkaroon ako ng maintaining na $700. So ayan, yung marireceive ko po is 3,812 pesos. So itap na natin itong continue. So confirm your withdrawal. Ayan. Now, let's say dito sa ating transaction. Ayan, as you can see, dumating na sa aking GoTime, 3,812 pesos. So, eto yung notification from my online bank. So, yun talaga yung nagustuhan ko dito sa broker na to. Instant yung withdrawal. So, papakita ko sa inyo na na-receive ko talaga yung kinash out ko dito.
So, ito yung proof ng withdrawal ko. Ayan, 3,812 pesos. Ibig sabihin, walang fee yung aking cash out. So, legit yan As you can see, binuksan ko pa talaga yung bank account ko para mapakita ko sa inyo. So, noong July 1, nag-send yung AI Finex ng monthly performance report sa mga users. And I want to clarify this baka malito kayo. Kasi meron din silang sinasend na daily report. So, magkaiba siya sa monthly performance. And it summarizes the performance for the previous month. So, yung report na ipapakita ko sa inyo is a monthly performance report for June 2026. Ito yung email ng AI Finex. Ayan. So, makikita nyo dito yung different strategies and their respective performance. For each strategy, makikita natin yung monthly profit. So, ito yung performance for the month of June. But aside from that, makikita rin natin yung cumulative performance. Ito yung total accumulated earnings ng bawat strategy. So, dito sa AI Finex is merong Guardian, Guardian Plus, and Guardian Pro. And personally, ito yung mas importanteng figure na gusto kong tignan over time. Because 1 month of good performance doesn't automatically mean na consistent na ang isang strategy. That's why cumulative performance matters. It gives us better picture of how the strategy has performed over a longer period of time. So, sasagutin natin yung tanong kung itutuloy ko pa ba to? The answer is yes. I will continue following the Guardian strategy. And of course, patuloy akong gagawa ng future videos showing the ongoing growth of my account, the actual trading results, and future withdrawals if the account continues to generate profit. So, kung gusto nyo makita kung ano yung magiging performance ng account ko after 3 months, 6 months, or even longer, make sure na nakasubscribe kayo dito sa channel and turn on the notification bell para updated kayo sa next account update natin. And also comment down below kung ano yung gusto nyong makita sa next video. Gusto nyo ba ng more detailed account performance, account trading history, withdrawals, or mas detailed na explanation kung paano ko personally minomonitor yung strategy? Let me know in the comment section. Again, remember that trading involves risk and past performance does not guarantee future results. Always do your own research, understand the risk involved, and never trade money you cannot afford to lose. Thank you so much for watching. This is Miss Jen, and I'll see you in my next video. Bye!